Magsitayo na po ang lahat. Viva po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay maglipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Biyernes tayo, ng 16 na linggo, ng karaniwang panahon. Araw ngayon ng ating Pong Isus Nazareno, isama rin natin sa ating misa ngayon ang pagunita para kay San Charbel Maclof. Sama rin natin sa intensyon natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong nasa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nabana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na manakisa sa atin sumitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa gitnang silangan. Mga kapatid, sa aklat ni Propeta Jeremias, tinatawag ang lahat ng nananalig sa Diyos na magbalik loob sa ating Ebanghelyo ay mayroon pong 4 na klaseng tao na tatanggap sa salita ng Diyos upang ito'y mamunga ng sagana. Ngunit sa mga sandali na tayo, dahil sa ating karupukan at kahinaan, ay hindi tumatanggap, hindi nakikinig, at hindi sinasabuhay ang salita ng Diyos, at dahil dito tayo nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patawarin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagin dapat daw ang aming kamtin ang lubos na katapusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa mangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa unang hanggan.
Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtaksil, patkat ako ang inyong Panginoon. Wika ng Panginoon. Kukuha ako sa inyo ng isa sa bawat bayan at 2 sa bawat angkan at ibabalik ko kayo sa bundok ng Siyon. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. At kung dumami na kayo sa lupaing iyon, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kabanantipan ng Panginoon. Hindi na nila ito kakailanganin, iniisipin o gugunitain. At hindi na rin sila gagawa ng ibang kaban. Pag sumapit na ang panahong iyon, ang Jerusalem ay tatawaging luklukan ng Panginoon. Lahat ng bansay magkakatipon doon upang parangalan ako. Hindi na nila gagawin ang balang maibigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ng Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon. Tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga. Makikigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasalo ay mamumunga na lubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga hasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing na hasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nasik sa kanilang puso. Inilarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilarawan naman ng naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Ano pat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At inilarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakaunawa nito. Sila'y namumunga, may tig-100, may tig-10, tig-6 na po, at may tig-30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay tungkol sa salita ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, ang salita ng Diyos ay pinapahayag sa pamagitan ni Propeta Jeremias at nagsasabi sa bayan ng Israel na sila ay manumbalik sa Diyos o magbabago. Ang salita ng Diyos ayon pa sa mga Hebreo, salita ng ating Panginoon ay Dabar Elohim. Pero sa atin pong Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 13, verso 18 hanggang 23, ito ay nakasulat sa koinoko na Griego. Ang Dabar Elohim o salita ng Diyos ay Logos to Theo. Pero nasali naman sa Latin, kaya Verbum Dei. Sa English, Word of God. Sa ating salita, ang salita ng Diyos. Sinasabi pa sa ating Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 13 na ang salita ng Diyos ay tungkol sa mabuting balita sa paghahari ng Diyos at gaya ito ng binhi na inihasik sa 4 na klaseng tao. Ang una ay may katigasan sa puso at matulad sila sa tabi ng daan na kung saan hindi na tumimo ang salita ng Diyos sa kanilang mga puso dahil sa katigasan gaya ng daan o lupang tigang. Ang pangalawa na lupa ay yung batuhan. Ito ay naglalarawan ng mga taong nakikinig sa salita ng Diyos, tuwang-tuwa sila. Pero hindi nagkaroon ng ugat dahil hindi nila pinagnilay-nilayan at sinabuhay ng mabuti. Kaya pagdating ng mga pagsubok sa buhay, pag-uusig o kapingatian, nanlalamig. Kaya nawalan din ang saysay ng salita ng Diyos. Ang pangatlo na klase ng tao ay kagaya ng isang lupa na may dawag. Tumubo ang
salita ng Diyos, pero iniinis na mga dawag. Ano po itong mga dawag? Ang dawag ito yung mga alalahanin at pagnanais ng mga kayamanan sa mundo, kapangyarihan o katanyagan. Kaya dahil doon, hindi nakapamunga ang Ebanghelyo sa mga tao. Dahil ang kanilang mga puso ay para lang sa kayamanan, para lang sa kapangyarihan, para lang sa katanyagan, hindi para sa Diyos. Pero sa versikulo 23, Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 13, ay nagkaroon ng lupa na mataba. Ito yung tao na kung saan nakikinig sa salita ng Diyos at pinagnilayan, isinasabuhay ang salita ng Diyos. Ibig sabihin ay tumitimo sa puso, kaya nakapamunga. Pero may tatlong klaseng pamumunga. Mayroong 100%, mayroong 60%, mayroong 30%. Ano po yon? 100% na buong buo na pananalig sa Diyos. 60%, 60% lang para sa Diyos. At mayroong pang 30%. Ibig sabihin, tayo'y mamumunga, pero kung minsan, depende din sa ating pagsabuhay sa salita ng Diyos. Ano po ang tunay na laman ng salita ng Diyos? Ang tunay na laman ng salita ng Diyos ay una sa lahat, ang ating Diyos na siyang maging sentro ng buhay, na siya yung maghahari sa ating mga puso, sa ating mga tahanan, sa ating mga trabaho, sa ating pamayanan. At Diyos na ang siyang maging sentro ng lahat dahil nagmamahal ang Diyos sa atin. Kaya ito yung tinatawag na salita ng Diyos na kung saan siyang nagbibigay buhay sa ating pananalig. Ang salita ng Diyos ay siyang salita na gabay sa buhay natin. Anuman ang ating kalakaran sa buhay, anuman ang ating trabaho, anuman ang gusto natin sa buhay, kapag ka ang Ebanghelyo o salita ng Diyos ang siyang gabay, tayo ay nasa matuwid na daan. Pero sa kasalukuyan, ayon pa sa encyclical ng ating Santo Papa ngayon, Leon XIV, na Magnificat Humanitas, na kung saan sinasabi niya, dahil sa mga moderno na programa at mga gadgets sa modernong panahon, mas AI o Artificial Intelligence, ibig sabihin doon, ano po yung AI o Artificial Intelligence? Nasa cellphone po ninyo, nasa computer ninyo, nasa internet. Kung minsan, buong araw ka nakahawak sa cellphone mo, nakatutok ang mata mo sa cellphone, pero mayroong rosaryo, hindi man lang nahawakan, hindi man lang nagdasal, napalayo na sa Panginoong Diyos. Ito yung sinasabi na parang nasa tigang na lupa na. Ang salita ng Diyos ay wala na, hindi na tumimo sa puso. Dahil ang dinidiyos ay ang pera, ang kayamanan, ang mga apps o kaya kung anong napalabas doon sa cellphone. Kaya napalayo na ang puso sa Diyos. Pero ang kinakailangan natin ay tulad ng sinabi ni Propeta Jeremias, babalik sa Diyos. Sa salita ng ating Panginoon, ang babalik sa Diyos ay tsuba. Ibig sabihin, babalik sa Diyos, magbago. Kailangan na Diyos muli ang siyang ating gabay. Kailangan ang Diyos ay siyang magiging tunay na tunguhin sa buhay. Siya ang magiging dahilan sa ating pagkabuhay at siya ang saysay at kabuluhan ng buhay. Kapag ka ang Diyos ay sentro sa buhay, magkaroon po tayo ng tunay na yaman sa ating mga puso.
Magkaroon po tayo ng tunay na liwanag sa katotohanan. Magkaroon po tayo ng kaligtasan sapagkat Diyos ang siyang sentro ng ating buhay. Yun pong gawin na ang Diyos ay sentro ng buhay at kahulugan ng buhay. Pumalakpak nga ng malakas na Diyos ang sentro ng buhay at ang Diyos ay siyang lagi nating pumapanginoon sa buhay. Kapag ka ang Diyos ay siyang buhay sa atin at siya yung kahulugan ng buhay, para tayong nasa versikulo 23, kapitulo 13, Ebanghelyo nga ni San Mateo, na nasa lupa na kung saan ito ay namumunga ng marami at masagana sapagkat matabang na lupa. Ibig sabihin, handang-handa sa pagtanggap sa Diyos. Ano po ang kailangan? Kailangan ay magbago. Kailangan ay magbalik loob. Kailangan na tayo babalik sa Diyos at ang Diyos na muna ang sentro ng buhay, hindi ang mga bagay-bagay sa mundo, hindi ang kayamanan. Diyos dapat ang siyang tunay na yaman sa ating buhay. Kaya sinasabi nga, hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos at ang lahat ay mapasa iyo. Kapag unahin natin ang Diyos, nasa atin po ang kaligtasan. Ang hinihingi ninyo, dinudulog ninyo sa Diyos ay inyong makamtan dahil nasintro ang Diyos sa inyong buhay. Alamin natin, ayon pa sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, verso 37, walang imposible sa Diyos. Pero kailangan na ang Diyos ay siyang sentro ng ating buhay. Kasi ang pupunta tayo sa Quiapo, dibuto tayo ng Pong Hesus Nazareno, mayroon kayong hiningi, gusto nyo agad-agad ibigay ng Diyos. Pero dapat nating malaman na bago pa man kayo dumudulog, bago kayo humingi sa ating Panginoong Diyos, alam na ng Diyos ano ang nararapat sa iyo. At higit pa ang ibigay ng Diyos kapag ka nananalig ka sa Kanya at tunay na umiibig ka sa Kanya, na kung saan damang-dama mo ang presensya ng Diyos kapag ka ikay pupunta dito sa Quiapo Church, kapag ka ikay nagsimba, kapag ka doon sa bahay ninyo kayo nanalangin, dibdib at taos puso, dibdiban na panalangin at taimtim na panalangin yung ginagawa, ang biyaya ng Diyos ay darating din sa inyo. Yung naniwala na bibigyan kayo ng Diyos sa hiningi ninyo at ang grasya mapunta sa Diyos sa inyong buhay. Pumalakpak nga ng malakas na tayo makatanggap ng grasya mula sa Diyos. Alamin natin, kapag ka ang Diyos ay siyang sentro ng lahat sa buhay natin, ang tunay na kaligtasan, ang buhay na ganap at kasi siya ay sumasa atin. Kung kayo'y may problema, kung kayo'y may pinagdaanan at mga pagsubok sa buhay, huwag kayong mag-alala. Sagot kayo ng Poong Hesus Nazareno. Pakisabi sa katabi mo, sagot ka ng Poong Hesus Nazareno. Sagot tayo ng Poong Hesus Nazareno dahil mahal na mahal tayo ng Poong Hesus Nazareno. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na Pong Hesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na panampalataya sa Kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso sa bawat kahilingan ating itutugon. Mahal na Pong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo.
Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin ng kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan, ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig. Mapahayag dinawa namin ang katotohanan sa pamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo na po ang lahat. O Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay na ubas at butil ng trigo, upang maging dugo at katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo'y aming inaalay, aming pagpapalat, buhay na Tumayo na po ang lahat. Manalangin niyo kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito, na sa lambanan ng cross ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Narapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
Tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na cross, ang sangkatauhay tubusin ni Isos. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na cross, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na cross, siya nadaig ng masunuring anak mo. Kay kaysa na manghel si siyawit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi siya kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan, inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan. Sinuhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kay sumitan yung Espiritu yung banal, makaloob na ito upang para sa aming katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon na naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gangtipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami ni manarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa mong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon ika-14 na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at nalang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dipatin kaming lahat na makasalo isang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang ni San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Charbel Maclof, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay ito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesus Kristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nagaling na utos sa turo ni Jesus sa natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasain ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadiyan mo kami sa lahat ng Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at alis sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsangato ni Kristo sa buhay. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y alay, lahat ay binigay. Gusto ko'y sa'yo lamang habang buhay. O Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kailangan ko. Buhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami umaasa. O Jesus Nazareno, pagpapayan niyo po nawa gabayan mo. Iligtas sa kapahamakan at tiyak ng kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan.
Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusay kay kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ang mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na po, Jesus Nazareno. Mga paalala, pagkatapos ng misa, ang pagbabasbas po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod na po ang lahat. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan, dinadakila at pinasasalamatan ka namin, nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Pinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Pinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kalwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang nasagip ng kahoy na krus nagbigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kayong lahat na narito, kayo mga naugnay sa iba't ibang social media platform na kusposting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Tayo po ay dapat makinig
sa salita ng Diyos. Ating isabuhay at sumunod tayo sa kautusan at turo ng Diyos at tumatalima tayo sa Kanyang kalooban upang tayo magkaroon ng buhay na ganap at ikasyasyo. Palakpakan po natin ang ating pong Isus Nazareno. Ngayon na po ang pagwasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inahayag mo sa mitad ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kalingan, lalo na para sa ilangan ng tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na mitang na loob na tinatanaw. Pasanin po ninyo at mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon nito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa inyo ng ating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. umaikang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, para mo aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.